Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Dalawang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Lapu-Lapu, Cebu. Cecil, ano nangyari? Rafi, sa insidente sa Barangay Bangkal, aksidente umanong natapakan ng nakabagang driver ang silinyador ng kotse niya. Ayon sa mga otoridad, palabas ng subdivision ang kotse nang saktong dumaan ang e-trike na sinasakyan ng biktima at dalawang kasama. Agad na nasawi ang e-trike driver habang sugatan ang sakay niyang asawa at isa pang pasahero. Mechanical o hindi kaya human error ang tinitingnan ngayon ng pulisya na dahilan ng aksidente. Nakalabas ng piitan ang nakabagang driver matapos makipag-ayos sa mga biktima. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Samantala, isang delivery rider naman ang nasawi matapos makasalpukan ang kasalubong na pick-up sa bahagi ng National Highway sa Barangay Maribago. Batay sa investigasyon, nag-overtake ang biktima sa sinusundan niyang motorsiklo kaya siya napunta sa lane ng kasalubong na sasakyan. Nakalabas na mula sa kulungan ang driver ng pick-up matapos makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin sa Bacolod City. Naaresto agad ang sospek sa hot pursuit operation. Aminado ang sospek sa krimen dahil sa perwisyong dala umano ng biktima tuwing nalalasing. May dati na raw alitan ng sospek at biktima na umabot na sa barangay. Nahaharap ang sospek sa reklamong murder. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng panig ang mga kaanak ng biktima sa lugar, ngunit tumanggi sila. Sa mga mamimili, tumaas po ang presyo ng kada tray ng itlog. Magkano na ba? Ayon sa ilang egg wholesaler sa Maynila, ang small size, 220 pesos na mula sa dating 215. Ang medium, 225 pesos na ang presyo mula 220. Ang large naman, 235 pesos na ang kada tray. At ang XL na size, 250 pesos na. Sa price monitoring ng Department of Agriculture nitong nakarang linggo, nasa mahigit 6 pesos hanggang halos 10 piso ang kada piraso ng itlog, depende sa size. Kaugnay sa pagsasauli ng 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth na inilipat noon sa National Treasury. Kausapin po natin si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali sa lahat ng ating tagapanood. Kailan po ang target na mailipat yung 60 billion pesos pabalik po sa PhilHealth kaya? Well, ang statement ng Presidente is immediately, but we don't know yet the mechanism on how this fund will be returned to PhilHealth. Hindi rin natin alam kung ito ba ay part ng savings ng 2025 or magiging part ng GAA ng 2026. So sa ngayon, wala pa po yung mekanismo kung paano siya ibabalik sa PhilHealth. Pero meron na ho kayong naiisip na mapaglalaanan nito. Halimbawa ho, sinasabi nila baka pandagdag daw ho ito sa zero balance at iba pa. Yes, Connie. Unang-una, of course, this will sustain our benefit expansion and yung mga nakaplano pa rin na benefits expansion natin ngayong taong ito, katulad ng pagpapalawak ng ating benepisyo sa gamot, yung ating pagpapalawak ng benepisyo sa screening, libreng screening para sa cancer. And of course, tama ka, kasi kung matataas natin ang ating mga pakete, ibig sabihin, lalaki rin yung ating share sa makakaltas sa mga government hospitals. Ibig sabihin, konti na lang yung matitira na matcha-charge to the Department of Health para sa zero balance billing. Pakipaliwanag nga po, sir, bakit nga ba nagkaroon ng unutilized government funds po ang PhilHealth para mas maintindihan po ng ating mga manonood? Well, ang sinasabi noon is nag-amas ng malaking pera or excess fund ang PhilHealth because medyo naging mabagal daw ang PhilHealth sa pag-expand ng kanyang mga benepisyo, kung kaya't ang mga miyembro medyo mataas pa rin yung out-of-pocket expense. And of course, parang ang sinasabi noon is na-focus kami on the investment, kung kaya't hindi kami rin nakapagbigay ng mas mataas or mas malawak na benepisyo. But right now naman siguro, Connie, because we have been aggressively increasing our
benefits for the past 2 years, ay mukhang bumabalik naman na ang tiwala ng ating Pangulo at ng ating gobyerno na kaya ng PhilHealth na magbigay ng mas malawak na benepisyo because unang-una ay nagdesisyon nga sila na ibalik na itong 60 billion pesos sa atin. Okay, pero because of this excess fund sa PhilHealth, kayang-kaya ho, no, sabi nyo nga, na talagang maramdaman lalo ng inyo pong mga miyembro, no, yung existing na mga pondo na meron na tayo ngayon, kahit wala pa itong sinasabing pagbabalik ng 60 billion, sir? Yes, tama ka din dyan, Connie, na kahit naman kasi hindi pa na-announce yung pagbabalik ng 60 billion sa amin, ay meron kaming mga nakaplano pa rin na benefit expansion, service optimization, para mas maging fast and convenient ang ating serbisyo sa ating mga miyembro using our current funding or current pera sa korporasyon kahit wala pa yung 60 billion pesos. Okay, at syempre alam na ho natin ngayon ang mga mamamayan ay nagbabantay sa kung saan napupunta ang kanilang buwis. At hindi na ho bago sa PhilHealth yung mga anomalya rin na sinasabing sindikato po sa loob ninyo. Ano ho ang safeguards na ginagawa na ho ng PhilHealth ngayon para maprotektahan po ang pondo namin at hindi ho maabuso katulad ng mga ilang nasasangkot na anomalies before? Well, yes, tama ka rin dyan na Connie, and we support transparency at ang ating ngang bagong mission, kaakibat ng ating Rise to 30 mission because we are now on our 30th year is ang PhilHealth dapat ngayong taong ito ay makapagbibigay ng serbisyo na mabilis, tapat at dapat ito ay mapapagkatiwalaan. So we focus more kapag naglabas na tayo ng mga benepisyo on the monitoring and anti-fraud controls para masigurado na hindi rin madadaya or hindi rin magkakaroon ng kalokohan pagdating sa ating benefit provision. Opo, madagdag ko lamang ho. So sa website ho ba ng PhilHealth, makikita na rin namin yung mga proyekto po ninyo at kung paano ho nagagastos yung pera? Yes, tama ka dyan, Connie. Kasama rin sa website po namin yung lahat ng pinoprocure ng PhilHealth, kung ano ang na-procure, kung ano ang nabayadan, kung ano ang ongoing projects. Yun po ay makikita doon sa atin sa website ng PhilHealth under the Transparency Seal. Alright, marami po salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Thank you. Salamat, Connie, and magandang tanghali. Yan po naman si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong bagyo na ang binabantayang LPA sa Pacific Ocean. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po nating taga-subaybay. Opo, malayo-layo pa po itong bagong bagyo pero saan at kailan po ito mararamdaman? Tama, Rafi, no? Nasa labas pa ito ng ating area of responsibility at kanina ng alas 10 ay nasa layong 1,075 kilometers ang layo, silangan ng Eastern Visayas. So wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, subalit inaasahan nga po natin na ngayong araw ay papasok ito ng ating PAR at pag nagkaganon, bibigyan natin siya ng local name na Opong. At sa susunod na 2 to 3 days, inaasahan natin posibleng tawirin itong Eastern Visayas and Southern Luzon area. So ngayon pa lamang po, paunang abiso na kahit malayo pa yung bagyo, antabayanan po ng mga kababayan natin yung updates natin regarding this potential weather disturbance. At maagang abiso na rin po sa mga kababayan natin sa Central and Southern Luzon and the Visayas area na patuloy ngang mag-monitor at just in case, makipag-ugnay na sa kanilang local government at local DRR officials for any possible disaster preparedness and mitigation measures sa kanilang lugar. Ano pong epekto nitong bagong bagyo sa habagat? Well, ang nakikita kasi natin, Rafi, magiging more on the central and southern part. Kumbaga, Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas, yung magiging center track nito. So kung magpaibayo ito ng habagat, likely ang magiging epekto po ay dito sa Western Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao sa mga susunod na araw. And kung magkakaulan dito sa Metro Manila, likely it can be directly associated po with this potential bagyong Opong. Lalakas pa po kaya itong bagong bagyo at ano yung tatahakin itong daan? Malayo naman ito doon sa tinahak nitong super typhoon na umalis na ng bansa. Tama po, hindi natin nirurule out sa ngayon tropical depression intensity. Sa mga susunod na araw, posibleng lumakas pa ito maging tropical storm. At inaasahan nga natin na posibleng unang lapitan ng sentro nito ay itong Eastern Visayas, then possibly
more towards the Bicol region, Calabarzon, and Mimaropa area. So far, hindi naman natin nasa na tutumbukin itong Northern Luzon area. Kaya yung mga kababayan natin sa Northern Luzon, in the next few days, gradually improving ang weather, pwede na pong gawin yung mga necessary actions para ma-restore yung kanilang lugar. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Nasunog ang isang cold storage facility sa Villasis dito sa Pangasinan. Kita ang lawak ng sunog sa drone video. Dahil sa laki ng apoy, kinailangan ding tumulong ng mga bumbero mula sa mga kalapit na bayan para apulain ang apoy. Umabot ng 9 na oras bago idineklarang fire out. Hindi pa tukoy ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy. Wala namang naitalang nasaktan sa sunog. Sinisikapan ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang pamunuan ng pasilidad. Magkasunod na sunog naman ang sumiklab sa Cagayan de Oro City. Ayon sa mga otoridad, 3 bahay ang tinupok ng apoy sa Barangay 22. Gawa raw yun sa light materials, kaya mabilis kumalat ang apoy. Kwento ng ilang saksi, nagmula ang apoy sa poste ng kuryente at tumawid ito sa mga kawad. Iniimbestigahan na yan ng Bureau of Fire Protection. Wala pang 2 oras, may sumiklab ding sunog sa Barangay Lapasan. Hindi bababa sa 5 bahay ang nasunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Actor na, producer at director pa. Yan ang bagong roles ni Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang bagong pelikula. Why are you calling me, Miroman? I need a lawyer I can trust. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Gaganap na lawyer si Alden sa new film niya na Out of Order na mapapanood sa Netflix sa October 2. Mai-involve si Alden sa isang murder case kung saan manganganib ang kanyang buhay. Lumahok na rin sa ilang film festival abroad ang movie. Isinare ni Alden sa Inyong Mare na napapanahon daw ang tema ng pelikula. Actually, this is my first project na I actually wore three hats. It's not easy, but fulfilling in so many ways. You always go back to your question, why are you doing this? Why did you start doing this? It's because I wanted to give back. Andun pa rin naman ako palagi. I always give back to the industry. Samantala, ongoing na po ang repacking ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation kasama ang AFP National Capital Region Command. Ang mga relief goods po na ito ay ipamamahagi sa mga pamilyang apektado ng pananalasa ng Bagyong Nando. Bukas, nakatakda na pong bumiyahe ang team ng GMA Kapuso Foundation patungong Cagayan at Benguet para sa Operation Bayanihan. Kapag bumuti na po ang lagay ng panahon, naghahanda rin po tayo ng posibleng airlift. Katuwang ang Office of Civil Defense at Philippine Air Force patungong Calayan Island at Batanes. Sa mga nais pong magbigay ng tulong, maaaring magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. O kaya'y magpadala po sa Cebuana Luwelier. Pwede po na online via GCash, Lazada, Shopee, Globe Rewards, at Metrobank Credit Card. Ang inyong donasyon po ay 100% tax deductible. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.